Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. It's a bad news. Meron hong isang napatay na BBM vlogger na dyan ho sa Mindanao na taga San Juan City. So ibig sabihin, dito ho sa taga Metro Manila, ang taong ito, si Jacob Arroyo. Okay? So, sa mga hindi ho nakakakilala kay Jacob Arroyo, isang vlogger na bago lang rin nag-YouTube, isang avid supporter po ni PBBM. Ito siya. Ako man ay nagulat dun po sa nangyari. Kasi hindi pala ito yung... Napanood ko yung video nung nakarang araw nung kuha ng CCTV. So nangyari po ito sa Carmen Davao del Norte. Okay? Yan. Tanong pa nga yung iba. Sabi, totoo po ba na patay si amigo ng bayan? Saan po nangyari? Diba? So yun po yung lugar kung saan nangyari. So ito, nakikita ko rin yan. Rest well, Kuya Jacob. Amigo ng bayan, you're in good hands now, blah, blah, blah. Diba? So, sabi ni Bell, grabe talaga ang kalaban. Kaya mga BBM vloggers, ingat po kayo. Diba? So parang bigla ako naalala, si Mato Bato. Diba? Sinasabi niya na talagang may ganun. Diba? Ngayon, eto po, nakilala po ito natin, no, yung dahil po sa kanyang content sa TikTok na kung saan ibinulgar niya. Siya yung nagbulgar tungkol dito kay Cathy Binag. Yung relasyon nito, 'di ba, doon sa jowa niya. Yan. Yung kanyang status. Yan. Yan. So merong dalawang part yan, part 2, part 1 and part 2. Makikita nyo rin naman yan kapag pinanood nyo po yung kanyang TikTok account niya na Amigo ng Bayan. Makikita nyo yan. Mag-scroll up lang kayo. Ngayon, may comment din dyan si Cathy Binag. Sabi ni Cathy Binag, nako, ko lang nakita to ha. Sabi niya, that was January 5. Pero December pa lang napatay to. 29 yata yung napatay. Sabi, nako, ko lang nakita to. Isa siya sa unang-una nagpanggap na kakilala ako at siniraan ako sa SOCMED. BBM pala siya. At least wala na siya sa side nila kasi kasama na siya ni Lord. Condolence sa iyong pamilya. Rest in peace. Okay, so siya nga yun. Yung sabi naman nito ni Cathy Binag ay siniraan siya. Kasi sa kwento nito ni Amigo ng Bayan, magkakakilala sila. Ito ni Cathy Binag. Kaya nga pinapayuhan pa niya. At ngayon, wala namang pag-deny dito na nabalitaan ako etong si Cathy Binag na sila ay magkakilala. Okay? Again, disclaimer, I'm not saying na may kinalaman itong si Cathy Binag sa pagkamatay nito. Okay? Ni Amigo ng Bayan. Ito ho yung naibalitang insidente ng pagpatay sa kanya. Pasahero ang bus na ito habang binabagtas ang National Highway sa bayan ng Carmen sa Davao del Norte nitong Sabado ng hapon. Yan. Ito yung kuha. Medyo malabo lang Biglang tumayo ang nakasombrerong lalaki. Yan. Binaril sa ulo. Sa likuran ng bus at binaril ang pasaherong nasa harap niya. Nagulat ang mga pasaherong nagyukuan matapos ang pamamaril. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang unti-unting pagtumba ng pasaherong binaril. Kinuha pa ng gunman ang sling bag ng biktima. Pagkahinto ng bus, unang bumaba ang kasabwat ng suspect na may dala ring baril. Sa taranta ng mga pasahero, nagkatulakan na sila makababa lang ng bus. Natural, magpapanik talaga. So, napansin ko po rito mga kababayan, malabong may kinalaman dito yung robbery. Bakit? Kasi kapag robbery hold up yan, ganyan, ang mangyayari po dyan, kukunin muna yung gamit. Di ba? Tututukan, kukunin yung gamit, kapag ayaw ibigay, mababaril. Pero ang nangyari po dito ay binaril, saka kinuha yung gamit. Katulad rin yung nangyari doon sa isang commentator sa, I believe, dyan somewhere in Mindanao din yun. 2024 po nangyaring insidente na yun. Naalala ko lang ngayon. Diba? During his live broadcast, may pumasok sa gate nila na isang lalaki at may dalang baril. Diba? Ngayon, pagpasok doon sa kanya, kitang-kita pa nga sa CCTV, binaril siya. Tapos, yung lalaki nakita yung napakalaking
yung gold pendant ng kwintas niya, kinuha pa yon. So, ito, ganun din. 'Di ba? So, mukhang mukhang ang ginawa, binaril, 'di ba? Tapos, para palitawin na ito ay dahil sa hold up, kinuha yung kanyang sling bag. Ay, nako. Ang gunman naman, kalmado lang na bumaba kahit may mga talsik pa ng dugo sa damit. Sanay, 'di ba? Kinilala ang biktimang si Jacob Arroyo, isang negosyante mula sa San Juan City. Dinala pa siya sa ospital pero idiniklara ding dead on arrival dahil sa tama ng bala sa ulo. Matapos ang krimen, agad huminto ang bus saka bumaba ang mga sospek. Pinara pa nila ang isang nakamotor na sibilyan at ito na ang kanilang sinakyan para tumakas. Base sa investigasyon, minanmanan na ng mga sospek ang biktima bago pa man ang krimen. 'Di ba? Minanmanan na. Ibig sabihin, talagang sinorveillance na siya kung saan siya yung lugar na pinagpupuntahan niya. Yan. Kaya nga pumuesto So, ibig sabihin, alam nila na sasakay yan ng bus. So, alam na nila. And then, pinestuhan nila sa may likuran. Kaya, doon na. Nakakuha na ng tiyempo. Posible raw mga miyembro ng Gun for Hire ang mga ito. Ako naniniwala ako na gun for hire yan. Yung mga tumira na yan. Napag-isip-isipan namin na baka yung motibo nito is business related pa. Yun yung, pero lahat ng anggulo tinitingnan natin. Dapat lang. 'Di ba? Yeah, yes, that's correct, Radio Adventure. Yung binaril sa sariling radio booth niya yung lalaki. Okay? So, kaya nga 'di ba? Tinarget talaga sa ulo. Correct. At kung robbery, dapat lahat ng pasahero, 'di ba, kukunan. Wala tsaka nung bumaba. No. Napag-aralan na nila yan. Sa ganitong pulis, walang check. Ganitong lugar, walang checkpoint. Pwedeng bumaba. Kuha tayo ng motor, mangagaw tayo. Di ba? Ganon. So, hindi yun pong mga kalaban. Hindi naman natin kailangan magbintang Pero, di ba? Alam naman natin, pakiramdaman na lang. Alam na natin kung sino yung gumawa niyan. Bakit ho? Wala naman ho kasi talagang ibang kino-content yung tao na yan. Kundi talaga pinupunan niya. Yung makikita nyo, panood din nyo sa kanyang content sa TikTok. Diba? Sa akin lang, I don't think na may kinalaman dyan si Cathy Binag. Bakit? Tagal ng content yan yung kay Cathy Binag, matagal na yan. At hindi naman yan sinasagot. No, kaya nga, ito nga, late na nga lang din niya nakita yung Pero nakarating sa kanya na yung taong yan ang isa sa mga unang na lumabas sa SOCMED na aniya, nagpakilalang magkakilala sila at siniraan siya. Kasi binanggit nito na magkakilala sila, ganyan. Kaya nga, doon ko nakilala yung vlogger na yan. At siya nga pala ay taga San Juan City. At yung kanyang pangalan, yung pinakita ko sa inyo kanina, diba, siya ho si Jacob. Diba? Dapat issue-based lang. Hindi yung ganun, pagka hindi ninyo nakasundo, diba, ipapapatay ninyo. Diba? So, nagpapakita lang po ito na yung mga tao na to, hindi naman bobo mga Pilipino Unang-una, alangan naman ng mga dilawan ang nagpatumba rito. Hindi naman ito pinupo ng mga dilawan. Diba? Aapakan mo pa mga dilawan, taob na nga sa laban. Diba? Hindi naman po mga kakamping ang nagpagawa nito sa kanya dahil hindi naman niya pinakikialaman ng mga yon. Diba? Lalong hindi rin naman po si PBBM ang nagpatumba rito. Nakatulad ng ginagawang kwento ng iba na kay BBM yan para maibintang sa mga kalaban niya. Diba? And then para makapag-declare din ng martial law, naknang putya. Yan. So tayo po, sa ating channel po, nakikiramay po ako sa kanyang pamilya. Sa pamilya ni Jacob Arroyo. Sabi nga rito, isa sa matibay na leader ng BBM party list. Diba? So, politics po talaga. Tingin ko may kinalaman dito ang politics. Tsaka yung kanya siguro mga contents. Yan. So sa ating mga vloggers, ingat-ingat. Ingat-ingat. Magdala na rin tayo ng peng-peng. Paglalabas, makipag-peng-peng na rin po tayo. Okay? So, iwan na muna natin to.